Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 38 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Kagabi, si Mimori, Eve, Seras, at Les ay nag-uusap sa isang lugar na puno ng mga halimaw nang mapansin nilang kakaunti ang mga nilalang sa kanilang paligid. Inisip ni Mimori na maaaring ito dahil malapit na sila sa lokasyon ng Witch of Tabuos, isang mapanganib na nilalang na maaaring nagpapaalis ng mga halimaw. Si Eve naman ay nagbigay ng ibang paliwanag na posibleng mas maraming halimaw ang nasa gilid ng rehiyon kaysa sa gitna na sinang-ayunan ni Seras. Tinanong ni Mimori si Liz kung ayos lang siya at sinabi ni Liz na kahit natatakot siya, nakakaramdam siya ng kapanatagan sa sinabi ni Seras na hanggat ligtas si Touka, ang leader ng kanilang grupo, maaabot nila ang kanilang patutunguhan ng matiwasay. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga nakaraang laban, sinabi ni Eve ang paghanga niya kay Seras. Bagaman mas malakas, mas mabilis, at mas bihasa siya sa labanan, inamin niyang mas mahusay si Seras pagdating sa katalinuhan at taktika sa larangan ng digmaan. Dagdag pa ni Eve, kapag suot ni Seras ang kanyang spirit armor, kakaunti ang makakapantay sa kanya sa labanan. Mapagkumbaba naman si Seras, ngunit kinumpirma ni Mimori ang sinabi ni Eve, at sinabing sa kanyang dating kalagayan, hindi matatalo si Seras kahit ng Black Dragon Knights, isang elite na puwersa sa digmaan. Ipinahayag din ni Mimori na madalas siyang nananalo sa labanan sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng tunay na lakas ng kalaban. Ngunit kapag napilitan siyang makipagsagupaan, nagpapasalamat siya sa mga mandirigmang tulad ni Seras at Eve na kasama niya. Binanggit ni Eve ang nakaraang tagumpay ni Mimori laban kay Sivit Gartland, ang pinakamalakas na mandirigma ng Bakuos Empire, isang malaking tagumpay. Inamin naman ni Mimori na bagaman si Sivit ay isang mabagsik na kalaban, marami pang malalakas na mandirigma sa buong mundo, at alam niya ang mga kilalang knights at mandirigma mula sa iba't ibang bansa. Sinimula ni Eve na pangalanan ang ilan sa kanila, kabilang si Curia Gilstein, ang leader ng puwersang relihiyoso ng Jonato, at ang Four Revered Saints na sinasabing susunod sa kanya. Binanggit din niya ang misteryosong Mad Emperor ng Western Mila Empire. Nakakaunti lang ang nakakita sa kanyang tunay na lakas. Napag-usapan din nila ang pinakamalakas na mandirigma mula sa ibang rehiyon, kabilang si Seras Ashrain mula sa Kingdom of Nia at si Sigurd Sigmus, ang commander ng Knights of the White Wolves sa Magnar. Tinukoy din nila ang malalakas na mandirigma mula sa Arion at mga grupo ng mga bayarang mandirigma tulad ng Drunken Sword Party at White Walker. Nagbabala si Eve na habang mabagsik ang mga mandirigmang tao, ang tunay na panganib sa lugar na ito ay ang mga halimaw, lalo na ang mga nakakatakot na human-faced monsters. Ang mga nilalang na ito ay may lakas na kaya nilang wasakin ang katawan ng kahit na ang pinakamagaling na mandirigma, at kung makakatagpo sila ng isa, ipinayo ni Eve kay Mimori na tumakbo dahil maging siya ay walang magagawa laban dito. Pagbalik sa hinaharap kung saan nakatagpo sina Mimori at Eve ng isang human-faced monster. Agad silang nagtago, pinag-aaralan ang nilalang, at napagtanto na hindi sila nito pakakawalan. Ayon kay Mimori, katulad ng Soul Eater, ang mga human-faced monsters ay mahina sa pagtatago ng kanilang emosyon, kahit na iniisip nilang nagtatago sila. Bagaman inamin ni Mimori na wala siyang laban dito, napansin niya ang ilang detalye tungkol sa paggalaw ng halimaw. Nang ihagis ni Eve ang isang bato sa halimaw, na-deflect ito ng nilalang sa napakabilis na paraan, lalong pinatibay ang kanilang paniniwala na isang napakadelikadong kalaban ito. Agad na nakaisip ng plano si Mimori at tinawag ang kanyang mga kasamahan na sina Pigimaru at Slee para tumulong. Habang ipinaliwanag ni Mimori ang plano, agad na naintindihan ito ni Eve at nagboluntaryong kunin ang mas mapanganib na bahagi ng misyon. Sumakay siya kay Slee na may kakayahang mag-accelerate ng mabilis dahil sa 8 mga paa nito. Si Eve ang magiging pain para atakihin ng halimaw, umaasa sa kanyang mabilis na reflex at sa bilis ni Slee para umiwas sa mga mabibilis na atake ng halimaw. Ayon kay Mimori, karaniwang inaasinta ng halimaw ang mga binti ng biktima nito upang hindi makagalaw, kaya't magiging bentahe nila ang kaalamang ito para mas madaling makaiwas.
Habang dinidistract ni Eve at Slee ang halimaw, magkakaroon ng pagkakataon si Memory na lumapit at atakihin ito kapag nagpakita ito ng kahinaan. Nang magsimula ang plano, naglunsad ng mabibilis na atake ang halimaw kay Eve, ngunit dahil sa likas na instinct sa pakikipaglaban at sa bilis ni Slee, nagawa nilang maiwasan ang mga atake, binigyan si Memory ng pagkakataon na makalapit. Gamit ang mga tentacle ni Pigimaru na pinagsama-sama, ginamit ni Memory ang kanyang paralyzing skill upang mapahinto ang halimaw, kasunod nito ang Berserk skill upang tapusin ito. Matagumpay nilang napatay ang halimaw, at si Memory ay umangat mula level 1,777 hanggang 1,903, isang malaking pagtaas sa kanyang lakas. Ngunit, biglang napansin ni Memory na ang katawan ng halimaw ay nagliliwanag at naglalabas ng mga signal. Nakilala niya ito bilang isang paraan ng mga human-faced monsters upang tumawag ng tulong kapag sila'y namatay. Kinumpirma ni Seras ang kanyang mga hinala, ipinaliwanag na kapag napatay ang isang human-faced monster sa kagubatang ito, tatawag ito ng iba pang mga halimaw. Biglang yumanig ang lupa, senyales na papalapit na ang isang hukbo ng mga human-faced monsters, at nahanap ng grupo ni Memory ang kanilang sarili sa gitna ng isang napakalaking panganib, napapalibutan ng mga malalakas na halimaw, at dyan nagtatapos ang chapter 38 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.